Bakit inassassinate si John F. Kennedy? Si John F. Kennedy ang ika-35 presidente ng United States. Sa edad na 43 siya ang pinakabatang pangulo na naupo sa pwesto sa pagiging presidente ng Amerika. Nagmula siya sa pinakamayaman o isa sa pinakamayamang pamilya sa Amerika. In fact, nasisilip ko ang bahay nito nung tumira ako sa Rhode Island. Tatawid ka pa nung araw, binili nila yung isang isla sa Rhode Island kasi wala pang tulay. Nakatira sila doon. Pero ngayong meron ng tulay, iniwan na lang nila kasi mukhang ayaw nila lang may ibang taong nakakahalubilo. Malalaki ang mga mansyon doon. Nag-aaral si John F. Kennedy sa isang prominenteng paaralan at nakilala sa kanyang reputasyon bilang military hero na nagtulay sa kanya upang manalo sa Kongreso noong 1946, sa Senado noong 1952 sa Amerika. Bilang presidente, kinumpronta niya ang lumalawak na Cold War sa mga bansa tulad ng Cuba at Vietnam. Sinimulan niya ang tapat na pagsiserbisyo sa publiko at nagbigay ng suporta sa mga lumalaking civil rights movement sa mga lugar na kanyang nahasakupan. Isa siya sa pangulo na minahal ng Amerika, kaya ikinagulat ng lahat ng siya ay pinatay noong November 22, 1963. Nagsimula ang prosesyon noon, sumakay sa likod ng bukas na convertible yung sasakyan niya noon kasama ang asawang si Jacqueline. Tapos nasa harapan naman yung governor na si John Connally, tsaka yung asawa din. Tinaki yung sasakyan patungo sa Trade Mart kung saan nakatakdang magsalita sana si JFK. Tonto yung mga tao, may mga palagpas sila sa Dallas. Kinakawayan siya ng marami. Lumiko yung kotse na sinasakay niya sa kalsada patungo sa Dealey Plaza 12:30 ng hapon. Pagdaan sa tapat ng Texas School Book Depository, biglang napalitan ng nakakatakot na hiyawan, yung masasayang hiyawan. May bumarel kay JFK. Tumama ang bala sa leeg at ulo ng presidente at napahiga ito sa kanyang asawa. Nabaril din sa dibdib ang gobernador. Sinugod sila sa Parkland Memorial Hospital, ngunit walang magagawa para iligtas ang presidente. Ang isang anecdote na nakita ko dyan, pagbagsak niya, tinamaan siya sa ulo. Nung dinala siya sa ospital, yung kapirasong utak niya, inihahabol ng asawa niya sa doktor. Yung utak ng asawa ko, hawak ko pa. Ganun ang nangyari doon. No? Yan. At ang alauna ng hapon, diniklarang patay na si President John F. Kennedy. Nakaligtas si Governor Connally. Wala pang isang oras, naaresto ng otoridad si Lee Harvey Oswald, bagong empleyado sa Texas School Book Depository dahil sa pagpatay kay Kennedy at pagbaril sa patrolman na si J.D. Tippit sa kalsada ng Dallas. Ngunit noong linggo ng umaga ng November 24, 2 days after na kunin nila si Oswald, ililipat sana siya sa county jail. Si Jack Ruby, isang lalaki, napanood ko to, may footage to black and white, nightclub owner to. Sinalubong yung mga pulis na may hawak-hawak kay Oswald, binaril niya si Oswald. Marami talaga nakita na panood sa TV. Makalipas ang 2 oras sa Parkland Hospital, pumanaw din si Oswald. Ang ginamit sa kanyang baril, actually maliit lang no? Isang linggo matapos ang assassination kay Kennedy, sinimulan ang panunumpa ni Lyndon Johnson, no? Mas kilala bilang Warren Commission ang nagpasumpa sa kanya. Nagkaroon ng conclusion matapos ang 10 buwang investigasyon. Mag-isa lang daw na umakto si Oswald at 3 beses itong bumaril sa 6th floor ng School Depository Building. At ang pagpatay naman sa kanya ni Jack Ruby ay isang akto ng paghihiganti raw. Maraming naniwala sa conclusion ng Warren Commission, ngunit paglipas ng taon marami ang sumasalungan sa conclusion. Gumawa ang mga kritiko ng sariling investigasyon. Nangambaan lahat matapos ilabas ng Life magazine ang isang film footage na nakuha ni Abraham Zapruder, isang local dressmaker, gamit ang home movie camera na mas malinaw na pinapakita ang kahindik-hindik na pagpatay kay Kennedy. Did Oswald act alone? Tanong ng mga editor ng Life magazine. May mga kritiko na pinuna ang mismong butas sa report ng Warren Commission. Nakita nila ang kontradiksyon sa sinasabi ng witness tungkol sa dami ng bilang ng putok na narinig ng mga tao. May mga nagsasabing narinig nila ang putok mula sa madamong umbok sa lupa, yung bushes, no? Sa isang mataas na lugar. Sa kanan daw ng limousine na sinakyan nila.
Sa tingin naman ng mga conspirator, dalawa ang bumaril. Pero ang isa sa mga paboritong pinag-uusapan ay ang single bullet, yung tinatawag na magic bullet. Ayon sa Warren Commission, ginamit ni Oswald ang Mannlicher Carcano rifle upang subukan na puruhan ng ulo ng presidente. 3 beses pinutok sa loob ng 8.6 seconds. Lumampas ang una niyang ipinutok na 6.5 mm na bala. Ang ikalawa ay tumama sa kanang spine ni Kennedy, lumabas sa lalamunan sa baba lamang ng Adam's apple, at saka ito tumama kay Governor Connolly na naging sani ng pagkabali ng ikalimang tadyang, at saka ito tumama sa buto ng pulso at bumaon sa kanyang hita. Ayon sa kritiko, imposible na isang bala lang nabuo pa ng matagpuan ang responsable sa ganong klaseng pinsala. Ang daming niliko-liko Maraming detalye ang pinag-usapan at marami ring debate ang lumabas sa mga teorya. Maging ang kapatid ni JFK na si Attorney General Robert Kennedy ay tinawag ang konklusyon na shady piece of craftsmanship. Paano daw magiging ganun ang daan ng bala? Kung ano-ano ang niliguan ng bala, tumagos ng 15 inches sa tao, nabali yung 2 buto, bumutas ng katawan ng kapatid niya. Sa pag-aanalisa ng film footage naman ni Zapruder, kasama na ang mga nakalap na ebidensya sa kaso, nabigyan ng pagkakataon ng eksperto na manaliksik at magawa ng isang enactment at computer analysis upang sukatin ang kredibilidad ng sinasabing bala. Sa pag-aaral lang nasa scientist na si Thomas Canning para sa House Select Committee on Assassination, inalam niya ang posibilidad ng trajectory ng single bullet theory. Ginamit ang retrato na kuha ni Hugh Betzner na nasa araw ng parade ng presidente upang itakda sana yung pwesto kung paano tumama yung trajectory. Inistima niya ang rotation ng katawan ni Connolly mula sa mismong film ni Zapruder. Ang resulta, isang alignment na nagpapakita ng paglabas ng bala sa lalamunan ni Kennedy, tumama sa likod ni Connolly malapit sa balikat. Ginamit ni Canning ang House Select Committee scenario na naging dahilan upang tamaan si Kennedy at Kennedy gamit ang isang bala na makikita sa 150 film ni Zapruder. Mayroon pang mga pananaliksik na nagsabing makikita ang oras ng pagtama ng bala, no? Sa isang 3D computer animation at modeling technique na ginawa ng Failure Analysis Associate, mas kilala ngayon Accident and Failure Investigation, para sa ginawa lang mock trial noong 1992. Parang sinubukan nilang mag-reenact ng isang Lee Harvey Oswald sa American Bar Association. Nakita nila na ang bullet trajectory na pinipresenta sa single bullet theory ay posible nga, no? Posible doon. Sa isang programa ng Discovery Channel na tinawag na Unsolved History ni JFK Beyond the Magic Bullet noong 2004, dinuplicate nila ang kondisyon ng assassination sa pamamagitan ng makabagong forensic research at material. At sa reenactment na sinagawa, nakumpirma nila eksakto ang trajectory ng bala. Tama ang report ng Warren Commission. Pero yung bala pinag-uusapan. Bakit ba? Bakit ba pinatay si John F. Kennedy? No? Sa investigasyon ng History Channel, ang motibo ay paghihiganti ng bansang Cuba. Nung unang magtangka si Oswald na mag-self-exile sa Russia, hindi siya tinanggap. Pinaghinlaan pakawala siya ng Estados Unidos at mag-ispiya sa Russia. Kasi dating sundalo, sharpshooter din Pero hindi naman talaga siya spy. Galit talaga siya sa Amerika. Galing siya sa gera bilang sundalo at naging mainitin ang ulo. Medyo nagkaroon daw ng konting war shock, no? May nakaaway pa nga siyang immigration officer nung papunta sana siya ng Mexico. Doon niya nasambit na mali ang pamamalakad ng Estados Unidos, babarilin at papatayin yung presidente ng Estados Unidos. Nagkataong si JFK noon. Pagkagaling niya sa Mexico, nagtungo siya sa Cuba at doon daw ay nakipag-ugnayan siya sa otoridad ng Cuba. Wala namang malinaw na napatunayan ng History Channel na ang dating presidenteng si Fidel Castro ang nag-utos kay Oswald. Pero ang lumilitaw doon sa insinuation ng History Channel, parang ang nag-utos kay Oswald ay mga otoridad mula sa Cuba para patayin si JFK na may kaugnayan doon sa galit nila dahil nung Cold War, hinarang ni JFK yung mga nuclear weapon na ipinapasok ng Russia sa Cuba.
Yan. So kung tutuusin, baka may kinalaman din ang Russia pero wala ngang ebidensya. Yun po yung kwento tungkol doon sa kamatayan ng presidenteng si John F. Kennedy.